At ngayon ay, dumako tayo sa tanong ni Daniela Manangkil Rose, ayan. Magandang gabi Brother Johnson, ako po ay former SDA. Magtatanong lang po ako, bro, about sa cross. 'Di ba po symbolical po ang cross sa Biblia? Bakit niyo po ginawang literal? Hindi naman po kagustuhan ni Kristo na ipako siya. Pakisagot, hindi kagustuhan ni Kristo na ipako siya? Sige, ayusin po natin ito. Ibig sabihin itong si kapatid na Daniela Manangkil na dating Adventist, malamang ito po ay, pumunta doon sa tinatawag mga home church, mga kung tawagin lang sarili na ay reform, tatawag naman natin yung mga offshoots. Dahil nga sila ang kilala na talagang allergy sa cross. So kapatid, at kahit papaano nagpapasalamat po tayo sapagkat ikaw ay nanonood. Sana naman ay huwag mong isasara yung iyong isip, no? Huwag mong isasara yung iyong isip. Dahil nga sa kung ikaw ay former Adventist at lumabas, ay wala pong prophecy na tatama po sa inyong sinamahan. Dahil 7 iglesia lang po ang ipinakita kay Juan sa Aklat ng Apokalipsis hanggang Laodicea. At wala na pong ika-8 iglesia. So sana ay hindi sarado yung iyong isip, pwede kang bumalik. Ngayon, ang sabi mo, 'di ba symbolical po ang cross sa Biblia? Una, hindi po symbolical ang cross na pinagpakuan ni Kristo. Pagkatapos na si Kristo ipako, ay may binabanggit po sa unang Korinto 1:18. Yan, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. So, after na mapako si Kristo, ang cross na yon ay talaga namang napakabango para sa mga Kristiyano, sa mga alagad. At nakakapagtaka kung bakit marami ngayon ang allergy sa cross na symbolical. Itatama nga pala natin, Brother Gomer, kapatid na Daniela, ang cross na ginagamit ng Adventist ay symbolical kasi kung hindi symbolical yan, maglalagay sana ng kasing laki ng cross ni Kristo para literal talaga yon. At nang sabihin ni Kristo, pasalin mo ang cross sa araw-araw, dapat ay may pasan tayong cross kahit saan tayo pumunta. Pagkalaki-laking cross, kung literal. So ibig sabihin na wala naman tayong pasan-pasan na cross, mali po kayo na sinabi niyong niliteral. Siguro ang tinutukoy po ninyo, yung cross na nilagay sa logo, malamang kasi yan ang ginagawang isyo. At merong ilang mga church po tayo na merong sign ng cross. Literal ngang nilagay yon, pero ang meaning po nun at itinuturo ay symbolical. No? Kasi yung paglagay po natin ng cross sa ating logo, kapatid, ay may meaning po yon. At ito, ipapakita ko lang ho sa inyo. Yung nakalagay na cross sa ating logo, baka kasi yan ang iyong tinitingnan. Ayan, meron pong 4 na elemento na bumubuo sa cross ng Seventh-day Adventist. Ang isa yan ay yung open Bible, tapos yung 3 weave lines sa bandang itaas, at tapos yung bandang ibaba na nagsisimbolo doon sa flame, at yung cross. So 4 po yan. Open Bible, yung flame, at saka yung 3 weave lines na tumutukoy sa 3 angels, at yung cross. Ang definition at pagbibigay, may mga nakasulat po dyan bilang kahulugan. Kasi pag sinabing logo, ito po ay symbol, simbolo.
Yung nakasulat po dyan sa itaas, ang sabi dyan, the lines at the top of the design suggest a continued upward momentum symbolizing the resurrection and ascension to heaven at Christ's second coming, the ultimate focus of our faith. Ayan. Tapos dito naman sa bandang kaliwa, yung Open Bible, the Bible forms the base of the design and represents the biblical foundation of our beliefs. It is portrayed in a fully open position, suggesting a full acceptance of God's word. Ayan yon. Tapos, yung the flame sa bandang kanan, gitna. The flame, this is the shape formed by three lines according an implied shape, a spear. The lines represents the three angels of Revelation 14, circling the globe, and of our commission to take the gospel to the entire world. The overall shape forms as a flame symbolic of the Holy Spirit. Ayun. So, ang ganda, no? Tapos the cross, the symbol of the cross, representing the gospel of salvation, is a position in the center of the design to emphasize Christ's sacrifice, which is the central flame of our faith. So, ang ganda po ng meaning. Nakakalungkot to mga kapatid dahil nga sa panahong ito, ginawang issue po 'yan. Naging center po 'yan ng debate, ginawang sangkalan dahilan. Pinanghihikayat po 'yan ng ilang mga umalis po sa atin at sinasabi na 'yan ay masama. Masama daw po 'yan at 'yan daw po ay sa Catholic. At kung ano-ano pang mga sinasabi po nila na which is galing na lang po sa kanilang mga sariling kaisipan yon. So, wala po sa Bible na maging sentro ng ating panampalataya ay logo. Manapa ang simbolo na nasa logo, yan ay isang malaking foundation sa ating panampalataya. At yan nga yung definition kung bakit naging ganyan ang ating logo. Kaya kung kayo po ay ginawa po ninyong dahilan yan, at ganun din po yung mga nilalagay pong symbol ng cross sa mga church, ay alam nyo, sa panahong buhay pa si Ellen White at sa mga lumang iglesia sa panahong iyon, ay mas malaki po ang cross. Sinasabi kasi ng iba na yan daw ay nitong bandang huli lang. Hindi mas malalaki po ang sign ng cross noong araw. Kaya nga sa sulat ni Ellen White sa Acts of the Apostles sa page 209 ay nakasulat po dito na sabi niya, Christ's death proves God's great love for man. It is our pledge of salvation. Tapos ito naka-bold po, to remove the cross from the Christian would be like blotting the sun from the sky. The cross brings us near to God, reconciling us to Him. With the relenting compassion of the Father's love, Jehovah looks upon the suffering that His Son endured in order to save the race from eternal death and accepts us in the Beloved. So, ano daw po sabi? To remove the cross from the Christian. Para ka daw nagtanggal ng araw sa kalangitan. Ang cross ay nagdadala sa atin sa Diyos. Pinagkakasundo tayo nito sa Diyos. Kaya nga, mayroong symbol at hindi masama na maglagay ng simbolo ng cross.
Ang masama ho, yung pong nasa isip ng nagtuturo po sa inyo at sa iba pa, at pinapasama. Totoo na ang cross sa bago ang Christianity, ginagamit ito ng mga pagano para parusahan ang mga kriminal. No? Kaya nga, ipinalagay nila na si Kristo ay isang makasalanan at yung dalawang napako sa kanya ay talaga namang makasalanan. But after ng crucifixion, after the death of Christ, no? Pagkatapos na mamatay si Kristo, para kay Pablo sabi niya, ito'y, ano po ang sabi diyan sa 1 Corinto 1:18? Ang salita ng krus ay ano? Ang salita ng Diyos ay kamangmangan sa kanila ng papahamak. Yung mga allergy sa cross, sabi ni Pablo, kamangmangan ito sa inyo. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ang Seventh-day Adventist ay gumagamit ng cross bilang simbolo ng kaligtasan. Kaya nga sabi doon, ang ganda doon sa logo natin, ito ay, ibig pong sabihin, nagdadala sa atin sa alaala ng kamatayan ni Kristo na siya'y ipinako sa cross. Nasa tumitingin yan. Kung ang tingin ninyo sa cross ay masama, ang tingin ng mga Kristiyano sa cross ay mabuti. At alam mo ba ninyo kung bakit naging laganap ang paglalagay ng cross sa church? Kasi naman, pagdating doon sa mundo ng mga world major religion, nandyan yung mga non-Christian religion, ang sign ng Christian religion ay cross. Yung Buddhist, Judaism, Hinduism, yung pong iba-ibang mga non-Christian religion, wala silang sign ng cross. Pero pagdating sa Christian, cross ang pinaka-sign. No? Wag lang po sana ninyong likutin at bigyan ng masamang imahe yun. Alam niyo kung bakit? Kaya nga sabi rito sa page 209 to 210 at gano'n sa Adventist Bible Commentary sa page 457 sa volume 7. Without the cross, man could have no union with the Father. On it depends our every hope. So, kung kayo po ay dating Adventist at sigurado naman ay naniniwala ka sa sulat ni Ellen White, kasi alam ko na ang focus na inyong dahilan ay yung pagkakaroon ng cross. So ito po ang sinasabi po sa Acts of the Apostles sa 209 hanggang sa 210, nakasulat yung nandoon. At marami pa pong mga sulat, hindi na natin mababasahin lahat. At kung papansinin po ninyo mga kapatid, ay noong 1873, Brother Gomer, buhay pa ba si Ellen White 1873? Oo, buhay pa, Brother Johnson. Kasi namatay siya 1915. 15. Tingnan niyo po, ang pinaka-sign natin na pinablish noong 1873. At ito po'y lumabas din sa Adventist Review. Kaya kung makikita ho ninyo yan, dyan sa ibaba nakasulat yan, 1873, designed by Mereth Kellogg, older half-brother by John Harvey and William Kellogg. The illustration was first advertised in Review and Herald, May 27, 1873. So isipin nyo yan Kung masama yan, katulad ng sinasabi po ninyo na may sinulat si Ellen White, na masama yan, ay dapat doon pa lang nagdiba-dibati na sila Malakas pang dihamak si Ellen White dyan. Kaya, ang mga sinasabi po ng iba ngayon ay mali. At isa pa po, sumunod yan, 1876, kung mapapansin po nyo dyan, yung kahoy mayroong mata, may mga meaning ho yan
Noong 1876, tinanggal po yung mata. Pero yung cross na natili. Ano po? Design lang po yan mga kapatid, mga kaibigan. Nakasulat dyan, the way of life is to be revised and improved in every way, wrote James White to his wife Ellen. This version was made available through the review. In October 1876, a booklet by James White offering an explanation was also available. The prominent eye representing that God sees all we do is no longer present. Yon, tinanggal yon. The holy city has been brought down to the earth. The child and the animals presenting the earth made new have been removed. A few figures such as the angel and those depicting baptism have been improved or changed. So, yung sa history ng Adventism, kapatid, sayang yung pag-alis mo. Hindi siguro tayo na-explain sa'yo. Sayang ka. Sana bumalik ka. Pinag-aaral ng ating mga leader, mga pioneer. Nasabi nga dyan si James White, binabago-bago yan. Kasi, alam mo bakit ko binasa ito? Brother Gomer, kasi ngayon issue sa kanila yan. Ang ganda-ganda ng logo natin, Three Angels Message, bakit nilagyan ng ganyang logo ngayon? Tapos may cross. Kasi nga, nasa kasaysayan na po ng Adventist yan, na may mga revision silang ginagamit. Kaya nga, nagkaroon ng pagbabago mula 1873 hanggang 1876. At noong 1883, ay nagbago ulit. Tingnan nyo ha. Kasi baka mamaya isa ka sa biktima ng sinasabi. Ang ganda na ng logo. Ngayon nilagyan ng Bible, tas may cross, nawala yung Three Angels Message. Hindi Mas malaki pa ang Three Angels Message kaya doon sa cross, tapos yung cross ang nakita ng marami. Ngayon, 1883, anong nakasulat po? Anong hitsura na? Iba na, wala na yung kahoy. So, si James White uli, planned another version with two major changes. Writing to Ellen, he noted that the law 3 is removed. Christ on the cross is made large, pinalaki, and placed in the center. Thus reflecting a change in James White. Christ, not the law. Ito ba ang ganda? Ibig sabihin, inimprove nila na ang pinakasentro ng ating panampalataya ay hindi yung kautusan, kundi si Kristo. Kaya yung kahoy bilang nagre-represent sa law ay tinanggal. Bakit? Christ is the center, not the law. No? Is the center of plan of salvation. Christ is the center of plan of salvation. So si Thomas Moran, one of the America's foremost landscape artists, was commissioned to produce the steel plate engraving. Tignan mo ha? Kasi kung issue sa iyo yan, yung mga nilalagay sa church, ay para sa inyo, mali na. Tingnan mo, sabi rito, meron pang si Thomas Moran, isang foremost landscape artist. Siya ang naglagay po talaga. Nag-produce po sila ng steel plate engraving. So White planned to publish a book to accompany it. Unfortunately, he died August 6, 1881. Yun sana yung plano. So Ellen White, with the help of her two sons, had a steel plate engraving produced the copyright. The law was replaced by the crucified Christ. Kaya dapat maintindihan ninyo, huwag niyong gawing yan, kasi buhay pa si Ellen White. Nangangasiwa na po siya kung papaano pinalaki lalo, tapos sa inyo naman. Mali yan, nakatuli ko na kayo. Sabi ni Ellen White ganito. Ano yun? Nakakalungkot ito mga dati natin mga kasamahan na nagpapadala sa mga lihim na dahilan kung bakit talaga sila umalis. Sana wag kayong papabiktima dyan mga kapatid. Huwag kayong magpapabiktima. Itanong po ninyo at ipapaliwanag po namin sa inyo. 1980, buhay pa rin si Ellen White yan, Buhay pa rin si Ellen White. 1980, yan naman ang nangyari at naging bago. The most recent version was commissioned by Ellen G. White State as a full-color mural painted by Alfred Lee. It was first displayed
at the 1980 General Conference session in Dallas, Texas, and now hangs prominently in the stairwell leading to the White State Visitor Center at the General Conference. Oo yan. Kaya, maling-mali ho talaga mga kapatid. Kaya kapatid na nagtanong, ay wag mo nang sabihin, former, bumalik ka na. Magmadali kang bumalik, mali ho yung nasamahan mo. Sigurado, tinitya ko namin sa iyo, mali yung nasamahan mo. O, tinan niyo po, December 8, 2019, nakapublish ho diyan, The Way of Life, From Paradise Lost to Paradise Restored. These 4 illustrations reflect the growing understanding of the plan of salvation experienced among our church pioneers. Yan. Notice the progression in each version. O kita mo? Tapos ngayon, sa inyo malaking issue yan. Pagkikita ho nyo yung pagbabago. Sana ay naiintindihan nyo kapatid. Kung meron pang ibang mga reform na makapakinig, maghunos dili ho kayo. Tingnan nyo yung bagay na yan. Pagtimbang-timbangan po ninyo, huwag kayong masyadong nagpapaniwala doon sa nagturo sa inyo at kung ano-ano pinaliwanag. Brother Gomer. Ayun. So, alam mo, Brother Johnson, kung para sa akin lang, kung halimbawa si Ellen G. White ay hindi nagturo ng tungkol sa cross, ay baka dyan ako magdududa. Kasi, kahit hindi ka naman tumingin halimbawa sa Spirit of Prophecy at Biblia lang ang titingnan mo, ay si Pablo prominente sa pagtuturo. Binasa mo na nga yung isa kanina sa unang Korinto 1:18. At ang sabi niya rito, katulad ito nung quotation na binasa mo, Brother Johnson, ito yung idea mismo. Nang sabi niya dito sa Colosas 1, ang talata ay 20, ang sabi ni Pablo po ay ganito, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o maging mga bagay sa sangkalangitan. So, sa pamamagitan nitong krus na ito ay ipinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos. Bakit naman ito natin mamasamain, Brother Johnson, So, yun po yung hindi ko maintindihan kung bakit sila ay galit sa cross. Napakaliwanag naman ng mga pagtuturo ni San Pablo tungkol dyan sa cross. Halimbawa, Galatia 6, talatang 14. Si Pablo rin po ang may turo nito. Ang sabi niya, datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Ay nakita niyo po ito si Pablo, pinagmamapuri niya yung cross ng ating Panginoong Hesukristo. Ay hindi ko alam kung yung mga galit sa cross ay ikinahihiya nila. Kasi may karugtong yung tanong niya, Brother Johnson, na gusto ko ring itakil. Mayroong karugtong ang sabi niya ayaw daw naman ni Kristo na mapako siya sa cross. Yun nga. Hindi ba parang ganon? Mali yun. Yung sinasabi niya kanina doon? Parang napilitan lang tuloy si Kristo na... Oh. Well, alam natin na doon sa Gethsemane, nung siya ay nananalangin, talagang nandun yung agonize na naramdaman ng ating Panginoon. Pero ang sabi niya doon, not my will, but your will be done. So ang ibig sabihin, yung pagtalima ng ating Panginoon, alam niyang yun ang talagang kapalaran niya. Kaya wag mong sasabihin, kapatid, na ayaw niya. Kasi, halimbawa, dito sa 12:27 ng Juan, Brother Johnson, ano ang sabi ng ating Panginoon dito? Ang sabi niya rito ay ganito, ngayon ay nagugulumihanan ng aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito,
ay naparito ako sa oras na ito. Hmm. So, ang ibig sabihin, Brother Johnson, alam na alam ng Panginoon yung kanyang misyon eh. Oh, at alam niya rin kung paano siya mamamatay. Oh, anong sabi niya rito sa 12:32? Dito pa rin sa Juan, ituloy lang natin. Ang sabi niya rito, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Nakita mo ito? Tapos sasabihin natin na ayaw ni Kristo. No. Kasi ito nga yung, ang sabi niya nga doon, Brother Johnson, bago ko balikan tong Juan, naalala ko kasi yung nasa Pilipos. Pansinin po ninyo yung nasa Pilipos para mawala yung inyong ika nga iagam-agam. Ano ang sabi dito ng talata ng Pilipos? Oh, basahin po natin ha. Ang sabi niya rito, sa 6, 7 at talatang 8. Pansinin po kapatid, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Sa talatang 8, at palibhasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa cross. Nakita mo ito kapatid? Ang ating Panginoon ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa cross. Bakit? Para iligtas niya tayo. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang cross ni Kristo. Eh, kung kayo nagagalit kapag kayo nakakakita ng cross, ay hindi ko alam, ano? Pero sa ganang amin, kapag nakikita ka ng cross, abay ito ang simbolo ng sakripisyo ng ating Panginoon upang tayo kanyang iligtas. At babalikan ko yung Juan 12. Ang sabi niya rin sa 32, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Sa talatang 33 ay maliwanag ang sabi ng ating Panginoon. Datapwat ito'y sinabi niya na ipinapaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Napansin mo ito kapatid? Alam ng Panginoon yung kanyang pagdaraanan. Ngunit ito ay kanyang tiniis. Kaya nga suffering ni Kristo ito eh. Kaya nga ipinagmamalaki ni Pablo yung cross eh. Sapagkat ito ang simbolo ng pagsasakripisyo ng ating Panginoon para tayo iligtas. Ay kayo naman ay galit sa cross. Ay bakit ganon? Hindi po magandang, hindi ba? Ang ating Panginoon ay alam niya yung kanyang misyon. No? Kaya nga nung kanyang ipinapaliwanag ito eh, hindi maunawaan ng mga alagad. Ang sabi niya ni Pedro eh, huwag mangyari sa iyo yan, Panginoon. Ang sabi niya doon sa 16 ng Mateo. Oh, anong sabi ng ating Panginoon doon? Oh, sa 16:21, anong sabi ng ating Panginoon dito? Mula ng panahong iyoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Alam na alam ni Kristo yung mangyayari sa kanya eh. Aba para sabihin po ninyo na ayaw niya. Nako, kaya nga willing siyang ibigay yung buhay niya eh. Di ba, Brother Johnson? Tama. Ang sabi nga doon sa Juan eh, ibinibigay ko ang aking buhay para sa tupa. Oh, walang kumukuha sa akin ito. Kusa kong ibinibigay. O kita mo? So mali po yung inyong paratang sa Panginoon na ayaw niya. Mali, maling-mali. At ang sabi dito sa talatang 22 kung itutuloy natin, at isinama niya si Pedro, siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailan may hindi mangyayari ito sa iyo. O, di ba sabi ni Pedro? Ang sabi ng Panginoon, mamamatay ako, parurusahan ako, ngunit ibabangon ako. Sabi ni Pedro, wag mangyari sa iyo yan. Anong sabi ng ating Panginoon? Datapat lumingon siya.
Sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Isipin mo yan. Yung palang espiritu, Brother Johnson, na magsasabi na ang ating Panginoon na hindi dapat mamatay, espiritu pala ni Satanas yun. Oh. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon dito, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Kaya yung cross ni Kristo, ito po ay bagay ng Diyos, no? Yan po ang kalooban ng Diyos para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya hindi po natin dapat ikahiya yung cross na yan. Ngayon, kung kayo po'y natitisod dyan sa cross, ay tama yung sabi ni Pablo doon sa unang Korinto na binasa na natin kanina, Brother Johnson. Ano ang sabi doon? Ulitin nga natin. Oh, sa unang Korinto 1:18, ang sabi niya ganito sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Oh, kapag nakakita ng cross, nagagalit. Hindi ba? Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. So, nasa sa inyo po yan, kapatid. Kung magpapatuloy po kayong magiging negative pagdating dyan sa cross, kaawaan naman kayo ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Johnson, tumakbo ka pabalik. Dahil talagang mali yung napaniwalaan mo. Brother Johnson. Ayan. Merong prophecy tungkol kay Kristo. Hindi man binanggit yung cross dito, pero yun ang kinakikita nating diwa. Sa Aklat ng Awit, Kapitulo 22, talatang 16, ay ganito yung ating mababasa, no? Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nilang aking mga kamay at ang aking mga paa. O, kita mo, yung butas dyan ay hindi yung basta tinusok na lang kung ano-ano. Alam natin na natupad yan doon sa pagkapako sa cross sa ating Panginoon. Kaya wag niyo pong sabihin na hindi yan ginusto ni Kristo. Bilang tao, nahihirapan siya, pero ang kanyang pagparito ay hindi napilitan lamang siya. At alam niya bago siya mamatay, nang sinasabi niya, kung paano siya mamatay, alam niya na that time, ang punishment, ang paraan ng pagpatay nila sa itinuturing na nagkasala ay sa magitan ng cross. Kaya nung pasanin niya ang cross, papunta ng Golgotha, alam niya na doon siya ipapako. Kung hindi niya gusto yun, sana hindi niya na binitbit yun. So, maliho yun. Kaya talaga namang mali yung naituro, kapatid. Kawawa naman. So, di bali, salamat at nanonood ka. Sana wag mong isasara ang iyong, alam mo, Brother Gomer, naalala ko na noong araw na magkasama pa kami ni Brother Jerry doon sa kapitulo versikulo ay meron po, hindi, kasama ko pala hindi pala, ang kapitulo versikulo, si Pastor Brian Tolentino pala, na nagkaroon kami ng program sa Hope Channel. Ay meron tumawag sa akin at umiiyak, Brother Gomer, na sabi niya, maraming salamat sa inyong program. Dahil matagal na daw niyang napansin na sa kanilang samahan, yung mga reform, ay wala na silang evangelism na ginagawa. Wala na silang ginawa kundi manggulo sa church, puntahan ang mga kapatid, siraan ang iglesia, siraan ang mga buhay ng mga pinuno po natin. Parang chismis na lang po yung kanilang dala-dala. Wala ng gospel. Kaya nung magkaroon ako ng crusade sa Palawan at ang daming nabautismuhan, umiyak daw siya ng umiyak at ang kanyang buong sambahayan ay inakit niyang bumalik sa Adventist. At sila buong pamilya, kasama ng mga manugang, ilang mga anak na dinala po din doon sa palabas ng church, ay muling bumalik at sila po ay nanumbalik silang lahat. Totoo naman po, wala na kayong ginawang evangelism, wala na kayong ginawang pangangaral, Bible study, kung meron. Wala na silang ginawa kundi anuhin yung mga nasa loob ng iglesia. At yan po yung nasa kasulatan, Brother Gomer, sa Gawa 20, di ba? 20:29, kung hindi ako nagkakamali, tama. Sabi po rito,
Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lubo na hindi na nagpapatawad sa kawan. At magsisialis sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. O yan. So, yan yun. Nagdadala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Pumapasok sa mga iglesia at kung ano-ano ang sinasabi para hikayatin papunta sa kanila ang mga kapatid. So mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo sa mga ganid na lubo na sinasabi po rito.